Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, Thursday, August 21, 2025. Silipin natin ang low pressure na patuloy na lumalapit sa bansa at ngayon nga ay nagdadala na ng mga pag-ulan sa ilang parte ng bansa. Alamin natin ang pinakabagong detalye dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ayon sa pag-asa, kaninang madaling araw, namataan ang sentro ng low pressure area 700 kilometers sa silangan ng Infanta, Quezon. Sa ngayon, patuloy ding nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa Palawan at sa kanlurang bahagi ng Mindanao na siyang nagdadala ng mga pag-ulan sa ilang lugar. Para sa forecast weather condition sa Metro Manila, Bicol Region, Calabarzon, Cagayan, Isabela, Aurora, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Northern Samar, Eastern Samar, Samar at Biliran, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm na dulot ng trough ng low pressure area. Posible itong magdulot ng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa lalo na kung may malalakas na buhos ng ulan. Sa nalalabing bahagi ng Visayas, kabilang ang Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi, Occidental Mindoro at Palawan, makakaranas din ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm na dulot ng southwest monsoon. May banta rin ng flash flood at landslide sa mga lugar na may katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan. Samantala, sa natitirang bahagi ng bansa, kabilang ang ilang probinsya sa Luzon at Mindanao, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorm na dulot ng localized thunderstorm. Bagamat panandalian, maaari pa rin itong magdulot ng flash flood o pagguho ng lupa sa mga lugar na tatamaan ng malalakas na pag-ulan. Para naman sa forecast wind and coastal water conditions, sa Mindanao at sa kanlurang bahagi ng Visayas, Central Luzon at Southern Luzon, mahina hanggang katamtaman ng hangin na magmumula sa timog hanggang timog kanluran at may banayad hanggang katamtamang taas ng alon na nasa pagitan ng 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa Northern Luzon at silangang bahagi ng Central Luzon, mahina hanggang katamtaman din ang hangin mula silangan hanggang hilagang silangan at may banayad hanggang katamtamang taas ng alon na 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa nararabing bahagi ng bansa, mahina hanggang katamtaman din ang hangin na mula hilagang kanluran hanggang kanluran na may banayad hanggang katamtamang taas ng alon. Ngayon naman, silipin natin ang pinakabagong update sa tropical cyclone threat potential na inilabas ng pag-asa. Para sa unang linggo mula August 20 hanggang 26, mayroong isang TC-like vortex o TCLV ang nasa loob ng Philippine Monitoring Domain. Batay sa forecast, ang TCLV-1 ay posibleng tumawid sa Northern Luzon nang may low to moderate chance na ma-develop bilang isang tropical cyclone. Sa week 2 naman, mula August 27 hanggang September 2, inaasahan na kikilos ang TCLV-1 papunta sa Vietnam Hainan area. Bukod dito, nagpapakita rin ang model forecast ng posibilidad na mabuo ang isa pang TCLV o TCLV-2 sa silangang hangganan ng Philippine Area of Responsibility, ngunit mababa lamang ang posibilidad na ito ay tuluyang maging tropical cyclone sa ikalawang linggo. Kung titingnan, ang pinakabagong datos mula sa mga international weather models, mataas ang posibilidad na tatawid ang low pressure area sa Northern Luzon patungo sa kanlurang bahagi ng bansa. Ayon sa mga modelo, dito lamang ito maaaring lumakas at maging ganap na bagyo kapag nasa West Philippine Sea na. Kahit ganito ang senaryo, hindi dapat baliwalain ang low pressure area na ito. Magdudulot pa rin kasi ito ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. At tulad ng lagi nating paalala, marami pang maaaring magbago sa galaw at pag-develop nito sa mga susunod na araw. Kaya't mahalaga ang patuloy na pagmomonitor sa mga susunod na ulat ng panahon mula dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Lagi po tayong maging handa. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok at huwag kalimutang mag-ingat kapag masama ang panahon.